kanyang mga kamay. Kaya talaga yung doon, yung malalim na pananampalataya ng mga tao yun na nagdala doon sa bingi sa ating Panginoon. Pwede nga, ano po yung sinasabi sa John 20:20? Yan. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala sila hindi nakakita, gayon may naniwala. So maaari sabihin natin, ano po, ay talagang, kasi nakita ng mga taong yun, no, ang Panginoon Jesus, kaya talagang andoon yung kanilang malalim na faith sa Panginoon. Pero sabi nga ano po, tayo po, na hindi naman natin nakikita ang Panginoon, ano po, kapag tayo ay nag-pray o nagpa-pray, sabi niya, kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, ano po, katulad ng mga taong iyan, na nagdala doon sa bingi sa Panginoon, sabi niya, tayo ay naniniwala. At anong sabi niya? Pinagpala, no, silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, pero tayo po ay naniniwala sa Panginoon. Kaya, ang ipatong na ating ng ating Panginoon, yung kamay niya, sabi nga, yun ay isang physical contact, isang matibay at malalim na pananampalataya. Sabi, prayer with faith. Sabi nga, ang Diyos ay tumutugon, ano po? Dahil sa ating pananampalataya. At pangalawa, nung pangalawang pagkakaiba, ito, sabi sa Jesus ay nagpagaling hindi lang dahil sa faith, ano po? Kundi sa dikta ng pagmamahal at pagpapahalaga sa Biblia. Hindi lang dahil sa faith, napagaling siya dahil yun dikta ng pagmamahal at pagpapahalaga sa dignidad. Sabi doon sa 32. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki. Inilayo niya muna. So ano po? Ano ang purpose? Anong purpose ng ating Panginoon? Inilayo niya muna yung lalaki doon sa karamihan. Anong purpose ng Panginoon doon? Jesus wants a privacy. Pinahalagahan niya yung dignidad ng ako. Pinahalagahan niya. Kasi nga, sabi nga ay very complicated yung isang bingi. At sabi nga ay nawawala yung dignidad. Kaya makikita po natin ang Panginoon. Sabi niya, inilayo niyo mula ng ating Panginoon yung lalaki sa karamihan. So, ang gusto ng Panginoon po ay privacy. So, nakikita po natin application na pinapahalagahan ng Diyos. Sino pa nga? Pinapahalagahan ng Diyos yung bingi. Ano po? Kaya inalayo niya doon sa karamihan dahil gusto niya privado ang kanyang gagawin. Sa lalaki. So, ibig sabihin na ang Diyos, anuman ang ating kalalagayan, mahalaga tayo sa Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa kapatid, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos, baby. Walang pinipili ang Diyos. Kasi kung ang Diyos napipili, ano po? Ang Diyos nagsasabi, sino ba naman yung pinili yan, di ba? O, halika, makamamihilahin pa, halika. Dito. Pero nakita natin, ano po? Yung ang Diyos talaga hindi mapagpili. Binibigyan niya ng dignidad. Ang isang tao, kahit mababa ang katayuan at pinili sa akin, minsan na yung mali. Sabi ko, so kayo, minsan ay tama, ay, magpipray muna ang tayo. Magpipray muna. Puro kayo pray! Kita niyo ang Diyos, napakaraming tao nagpipray, busy-busy. Busy-busy. Isa ka pang dadagdag. Dadagdag ka pa! Sabi niya, kaya ang iba. Pero hindi, ko. Kahit sabi nga, buong tao, sabi nga, buong mundo ang tumawag sa Panginoon. Pero ang Panginoon, meron siyang private hour para sa atin. Meron siyang oras sa bawat isa sa atin. Binibigyan niya tayo ng panahon. Ang Panginoon. May privacy siya. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kahit sabay-sabay tumawag ng mga tao, iba't iba ang mga prayer request, pero alam lahat ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko tayo magtatubiling lumapit, sabi sa Hebrews, sa trono
maging Diyos. Sabay kakamtan natin ang ating mga inibig at pagpapala sa Kanya. Sabi nga, alam niyo sa nakakalungkot, sa kabisihan natin, hindi na tayo makapagbigay ng panahon sa Panginoon. Papagaling Pero kayo. ang Lord, sabi niya, is not stop working, no? Ang Diyos hindi tumitigil ng paggawa, ng pagtatrabaho, no? Pero siya ay may panahon sa bawat isa sa atin. Sana kahit gaano tayo kapit sa mga kapatid, may panahon pa rin tayo sa Diyos. Ano po? Kahit sa trabaho, no? Sandaling may konting bakante, manalangin, no po, maghayag ng salita ng Panginoon. Bigyan talaga natin. No? At maganda din, tayo ay may tinatawag ng privacy or yung quiet time sa Panginoon. So, maganda pong maging haliyan. At doon lang po sa 33b. Tingnan natin. Sabi, kumilos sa Panginoon, visual, ayon sa konsepto ng dilim. Anong ginawa niya? Doon sa 33b. At sinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga dito. Sinuot ng Panginoon. So, ano ito sabihin doon? Sabi, His tender, loving touch. Sabi nga, hindi lamang na sinabi ng Panginoon na bumalik ka, pero ang ginawa ng Panginoon, inipo niya yung lalaki. Ano po? Sabi niya sinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Sabi niya po, is tender, loving touch. Ano niyo ba yung touch? May power yan eh. May kapangyarihan niyang paghipo. Natatandaan niyo ba nung tayo maliliit pa? Lalo sumasakit ang ngipin natin, yung kalimitan sakit natin yun. Talagang patawag natin si nanay. Kung nasakit ang ngipin natin, kukunin natin ang kamay ni nanay. No, di ba? Gusto natin nakaganyan. At pag inaalis natin ni nanay yung kanyang kamay, talagang ayaw natin ipaalis hanggang tayo ay nakatulog. Ano po, ang kamay ni nanay ay nakaganyan sa pisngi natin o kung tayo nilalagnat, nasakit ang ulo. Ano po, kasi po ay ang touch, ano po, sabi nga po, yan ay meron therapeutic power. Therapeutic touch, ano po, nagpapagaan ng pakiramdam. Dito ba? Kaya nga, pag meron yung dumadaing sa atin, sabi nga ay, kaplisin natin sila. Kung yan man ay physical, nakaramdaman ko yung sabi nga ay may pinagdadaanan. Pero yung paghagod natin sa likod nila, paghagod, pag-akbay, yan po ay nagpapagaan ng pakiramdam ng isang taong may pinagdadaanan. Yung paghipo, sabi nga, at pag-touch,